Amen. Isa pong magandang umagang muli sa bawat isa. Tayo po muli magpupuri sa ating Panginoon. Inaanyaya akong bawat isa. Tayo po tumayo pong lahat. Amen. Simula po natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Luwalhatiin natin siya sa mambitan ng papuri sa ating Panginoon. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pari ng mga Diyos ng mga Diyos. Yes, God. Hallelujah. Samantala tayo po yung magsiupo. Awitin po natin sabay-sabay. Sometimes when I'm feeling down, sometimes when I'm feeling down and the devil comes around, I start to make a joyful sound that we cannot ignore. It's a heavenly idea, guaranteed to make it clear.
Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Give us clean hands. We bow our heart, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Turn our lives. We turn our lives from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Once again, we bow our hearts. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Turn our lives. We turn our lives from evil things. Oh Lord, we cast down our Give us idols. clean hands. Give us pure hearts. Leave our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not keep our souls, oh God. Let us be a generation that seeks to seek your praise, oh God. Oh God, let us be a generation that seeks to seek your praise, oh God. Okay, give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh, give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to Let us not leave our souls to another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not
natin ang ating Diyos na banala. Oh God, hallelujah. Dakilain ka, mapurihin ka, maluwalhati ka, sambahin ka ng iyong mga nilikha. Tawang Diyos na walang katulad, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Diyos na banal, hallelujah, hallelujah. Amen. Kasama natin ang Diyos ngayon pong umaga. Sino po meron pangangailangan sa Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Amen. Tayo po ilalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Atin pong itaas ang lahat ng gawain ngayon pong umaga. Amen. Ang mga live stream services na pagpalayan ng atin pong Panginoon. Siya po ay maghipo ng mga puso maging sa mga tahanan, magpagaling ng mga merong karamdaman. Amen. Atin pong patuloy na itaas sina Sister April Garcia, Sister Jane Manalo, Brother Jovic Ramos for complete healing sa mga karamdaman na kanila pong nararanasan at ang lahat ng ating pong dala, amen, na mga merong karamdaman, amen, sila po ay hipuin ng ating pong Panginoon, sambitin sa pananalangin ngayon pong umaga at maging si Pastor Raymond Mitchell, siya po ay palusugin ng ating pong Panginoon at tulungan si Pastor Greg sa kanya pong new leadership sa ating pong kapulungan. Siya po ay puspusin ng karunungan ng Diyos na buhay. Siya po ay pangunahan sa kanyang mamumuno sa ating pong buong fellowship. Maging ating pong national leader. Amen. Siya po ay patuloy na gamitin sa ating pong bansa ng Panginoon. Pastor Boyd de Cepeda at ang ating pong pastor dito sa Lawag, Pastor Ronnie. Siya ay patuloy na maging mabunga sa kanilang pong ministry. At tayo po ay manalangin din para po sa ating mga leader sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Sila po ay tulungan ng Panginoon sa ating pong kinakaharap na pandemya. Sila po ay protektahan ng Panginoon. Amen. At ang mga frontliners, sila po ay gabayan ng ating pong Panginoon at mahinto na ang pandemic na ito. Tayo po umasa sa Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, hindi ipapahiya ng Panginoon ang lahat ng umaasa sa Kanya. Tayo pinatapusin sa pananalangin ni Brother John Caspe. Minsan pa, tayo pong lahat ay dumulog at manalangin. Ibukat natin ang bibig para sa ating pong Panginoon. Tayo po'y magpahayag ng ating pong mga saloobin, ng ating pong lahat ng mga pananalangin. Sambitin natin sa Panginoon ngayon pong umaga. Lord God, kayo po'y naniniwala, meron kang ginagawa sa mga oras na ito at meron ka pang gagawin na mas dakilang mga bagay. Pagpalain niyo pong lahat ng inyong pong gawain bukas ngayon pong umaga. Ang mga live stream, dakilang Diyos, pagpalain niyo po Panginoon. Patuloy ka po na magligtas, magpagaling, magpalaya sa pamamagitan ng mga pangaral, Panginoon Diyos, ngayon pong umaga. Ang inyong po mga tagapangaral, puspusin niyo po sila ng inyong kapangyarihan at karunungan, Panginoon God. Magpalaya ka po, Panginoon Diyos, sa mga tahanan, Panginoon Lord God, na sa gapos ng karamdaman ng sakit, Panginoon. Ang mga frontliners, ang aming mga officials, pagpalain niyo po ang kanilang leadership, Panginoon. Ang aming pong national leader, Pastor Boyd de Cepeda, Panginoon. Pastor Raymond Mitchell, pagalingin mo siya, Panginoon, lahat ng mayroong karamdaman, Panginoon. Salamat sa pagdadagumpay. Hallelujah. Amen. Yes, God, dakilang Diyos, Panginoon, minsan pa kami narito, Panginoon God, sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, nagkakaisa, nagpapakumbaba, Panginoon God, kilala mo bawat isa sa amin, Panginoon. Aming dalangin na iyong pagkilos, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Palakasin mo ang bawat nanghihina ng lupaypay, magbigay ka ng pag-asa, Panginoon. God, dakilang Diyos, aming dalangin, Panginoon, pagpalain mo ang gawain ito, Panginoon. Mula, Panginoon God, sa aming mga pastor, Panginoon, sa bawat nangunguna sa amin, patuloy mo sila proteksyonan. Bigyan mo sila, Panginoon, bakuran mo sila yung banal na dugo, Panginoon, na hallelujah, sila'y magamit mo, Panginoon, sa mga pangyariang paraan, ganoon din ang kalagayan ng aming tagapanguna, Panginoon God, kay Pastor Raymond Mitchell, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Ikaw lamang, dakilang Diyos, na nakakaalam, Panginoon God, ng iyong plano para sa kanya, Panginoon. Ngunit, Panginoon, naming dinadalangin, Panginoon, ang kagalingan, recovery, ganoon din sa aming mga kapatiran, na kung saan may sakit, may karamdaman, Panginoon God, hallelujah, aming dalangin, Lord, ang miracle healing, Panginoon, nagmumula sa yamang ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Yamang ikaw ang Diyos, Panginoon, bumubuhay ng mga patay. Panginoon God, kami naniniwala na nampalataya sa inyong kapangyarihan. Maraming ang salamat sa araw nito, Panginoon, sa kalakasan, bagong pag-asa, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Bayaran nga ninyo ang gagamitin ninyo ngayong umaga. Diyos na yung mga salita, Panginoon. Panginoon, itong aming samod dalangin sa Pansus. Amen. God, kaway-kaway na lang po sa mga naririto at sa mga nasa tahanan. Amen. God bless po sa lahat.
Amen. Sa ating mga announcement, mamayang gabi, ang ating pong live stream ay mag-start ng 6 o'clock. Amen. Tayo po ay patuloy na sumuporta sa gawain ng Panginoon dito po sa ating local church sa Lawag. Amen. At Miyerkules, ganun pa rin po. At yung ating mga pananalangin, yung mga hindi makalabas ng tahanan, ay huwag natin pabayaan, maging sa ating mga tahanan. Tayo po ay manalangin. Ito po yung panahon na dapat tayong mas manalangin. Amen. Sabi nga ni Donald Trump, amen, we need more prayer, not less. Nakakalungkot nga lang, meron pa rin mga relax, amen, hindi pa rin nananalangin talaga. At ako naniniwala, mas marami pa rin ang nananalangin. Amen, para gumawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay sa ating pong mga buhay at maging sa ating pong buong daigdig. Amen. Mahabagin ng Panginoon. Huwag tayong magsasawa sa pagdulog sa kanyang harapan. Amen. At magbibigay na po tayo mga kapatid. Amen. Napakaganda po na example ni Zacchaeus sa kanya pong buhay. Ako po naniniwala kung bakit po siya naligtas. Amen. Ay nagkaroon po siya ng tamang priority sa buhay. Nung kanya pong nabalitaan na dumaraan ng Panginoon sa kanila pong lugar, in-laws niya yung kanyang business. Amen. Sapagkat nandoon ng Panginoon. Amen. Ang lakas ng kita ng kanyang business, pero dahil sa Panginoon, amen, kinlose niya yon at hinanap niya ang Panginoon. Yun po yung unang step na ginawa ni Zacchaeus. At maraming tao, pero hindi po siya nawalan ng pag-asa dahil sa kanyang right priority. Amen. At siya po'y napansin ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, pupunta ako sa bahay mo. Yun po yung kanyang ginawang pangalawa. Amen. Hindi lang sa kanya pong sarili, ang Panginoon ng kanya pong priority, kundi maging sa kanya pong tahanan. Ginawa niyang priority ang Panginoon. Pinatuloy niyang Panginoon. Amen. First time niyang makita. Amen. Pero siya po ay nagkaroon ng pananalig na ang Panginoon ay patuloyin sa kanya pong tahanan, hindi sa kanyang sariling buhay o puso. At yung pangatlo, ito po yung pinaka-ultimate test sa kanya, ay yung kanyang pananalapi. Amen. Nagkaroon po siya ng tamang priority sa kanya pong pananalapi. Amen. Sa kanya pong buhay, hindi na mahalaga yung pananalapi talaga sa kanyang sarili. Kundi naisip niya po yung ibang tao na tulungan. Amen. Kaya doon nasabi ng Panginoon na pumasok ang kaligtasan sa tahanang ito sapagkat nakapasa po siya sa right priority. Hindi lamang sa oras sa Panginoon, kundi maging sa pananalapi. Amen. Sa po ay nakatulong. Amen. Sa mga nangangailangan. At bagamat meron pong mga kumukontra doon na mga relihiyoso, hindi niya po yun pinakinggan. Amen. Sa atin pong mga pananalapi, sa usapin ng pananalapi, marami tayong maririnig na bakit kayo sumusuporta samantalang pinagpaguran niyo yan. Amen. Pero isa po ito sa mga tanda na ikaw ay naligtas eh. Amen. Meron kang puso na sumuporta, hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging, hindi lang sa ibang tao, kundi maging sa church. Kung naalala po ninyo, sa Luke chapter 7, meron pong gustong mag-invite sa atin pong Panginoon, pero ini-snub ng Panginoon, di ba? Hindi na pinapansin, nandun yun. Pero meron mga alagad na nagpatotoo doon sa taong iyon na gusto mag-invite sa Panginoon na yung taong ito ay nag-ambag din para makapagpatayo ng sinagoga, makapagpatayo ng church. Yung po yung tawag sa mga church building noon, yung sinagoga. Kaya doon siya pinagbigyan ng ating pong Panginoon. Kaya napakalaking kinalaman ng pananalapi yung ating pong priority para tayo po ay mapansin ng Panginoon. Hindi naman to sa pilitan, hindi rin sinasabi magbigay ka ng malaki, yung kaya mo lang, sapagkat doon nalulugod ang Panginoon. Amen? Kasi kapag kaya mo, doon ka nagiging masaya. Sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Tayo po huwag magsawa na sumuporta sa gawain ng Panginoon. Tayo po mananalangin, tunganan tayo ni Brother Jojo. Kilang Diyos, marami pong salamat muli sa inyo pong katapatan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pinagkakatiwala sa amin, Panginoon. At patuloy niyo nga po pagpalain mga kapatiran namin na kung saan wala. Patuloy niyo po silang gamitin bilang daluyan pa ng pagpapala. God, minsan pa, salamat sa inyo pong dakilang gagawin. Ito pong ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.
And tayo umawit, God is good all the time. God. Habang nagbibigyan ng masaya, tayo po umawit. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos na buhay. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will is good. God is good. One more time, let's sing that song. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good. He's so, God is good. God is good. He's so good all the time. Amen. Tayo po'y maganda na sa Word of God. Mga pusat ng mga Biblia habang lumalapit si Pastor Ronnie Garcia. Isang malakas na palapak para sa Panginoon. Good morning, good morning. Happy birthday. Happy birthday sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day. Iba ayaw nilang mag-greet ng Happy Father's Day, feeling kasi nila tumatanda sila. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So magandang umaga po sa lahat. Ako po'y nagagalak at natutuwa. Patuloy po nating pinahalaga ng gawain ng ating Panginoon, ating pananambahan sa Hallelujah. So, yamang Happy Father's Day ngayon, nais ko pong mangaral patungkol sa mga ama at siyempre kasama na yung mga magulang dito. The incomparable love of a true father. Yan pong ating pag-aaralan. Yung walang kapantay o walang kaparang pag-ibig ng isang tunay na ama. John chapter 3 verse 16. Pamilyar na pamilyar po tayo sa talatang ito. Pero bagamat tayo po'y pamilyar sa talatang ito, dito po natin makikita ang kakaibang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. John chapter 3 verse 16, ang sabi po dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Marahil ang karamihan sa inyo ay naghahangad ng regalo mula sa inyong mga magulang. Alam niyo ba ang pinakamatinding regalo sa inyo, sa inyong mga magulang? Sila na mismo. Amen? Ang iyong ama at ang iyong ina ay parehong mahalagang regalo na padala ng Diyos sa inyo. The gift of a father is a rare gift. Ito po ay kakaibang regalo na iginagawad ng Diyos sa mga anak. Dahil hindi po lahat ng mga tao ay tumatayong mga ama ng tahanan o tumatayong magulang. Hallelujah. Kakaiba ang pag-ibig na iginagawad ng isang totoong ama sa kanyang mga anak. Kaya meron pong kasabihan,
Ang asawa pwedeng palitan, ang mga anak pwedeng dagdagan, pero tandaan ninyo, nag-iisa lang ang iyong magulang. Nag-iisa lang ang iyong ama. Sama na rin natin pati ina. Nag-iisa din ang iyong ina. Wala silang kapalit. Lalong-lalo pagdating sa kanilang pag-ibig. Alam niyo, marami pong may bibigay sa ating mga input, ibang-ibang klase mga tao sa ating mga buhay habang tayo po ay palaki ng palaki sa mundong ito. Pero sasabihin ko po sa inyo, kakaiba po yung input ng Diyos ng ating mga magulang. Yung input na binibigyan ng ating mga magulang sa kanilang mga anak, kakaiba ito sa lahat. Amen. A father's input is comprehensive. Why? Because his love is different. Kagaya ng pag-ibig ng ibang mga tao, kagaya ng isang guro, iba yung pag-ibig ng guro sa kanyang mga pupils. Iba yung pag-ibig ng magulang sa kanyang mga sariling anak. A father gives you a complete package. Amen? Masigit pa doon sa pagtuturong natutunan natin sa labas. A teacher, sabi dito, is concerned about giving you a good lesson. A preacher's concerned about your salvation. A prophet is concerned about ministering the power of God through visions, dreams, and words of knowledge. But a father is concerned about your total welfare. Yan ang isang totoong ama at totoong magulang. Lahat ng bahagi sa buhay mo na nakikitang kailangan, na nakikita ng ama mo na kailangan mo, concern siya dyan, kapatid. Kaya, ang hamon ko po sa inyo, habang malakas pa ang iyong mga magulang, mahalin natin sila. Walang perpektong mga magulang. Lahat ng mga magulang may kapintasan. Ang masasabi ko, ang isang totoong magulang, ang isang totoong ama, perpekto yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Hallelujah. So, habang malakas pa, mga kapatid, ipadama na natin yung ating pag-ibig sa kanila. Dahil hindi habang panahon, makakasama mo mga yan. Then, tatanda din yan. At iitiyak ko sa iyo, maunang tatanda sa iyo ang iyong mga magulang. At kung hindi naman natin ipinapanalangin, kung sakali kukunin na sila ng Panginoon, baka huli ng lahat, doon ka magsisisi. Dapat mong ginawa noong sila'y nabubuhay pa. Hindi mo ginawa. Kaya napakapalad mo ngayon pong umaga, narito ka. At least kahit paano. Amen? Ito yung tutulong sa iyo upang iposisyon ang iyong sarili na mahalin ang iyong mga magulang. Dahil malaki ang naibibigay na gantimpala o pabor ng ating mga magulang kung patuloy natin silang igagalang at mamahalin. Bakit pinamagatan ko itong incomparable love of a true father? Iba kasi kapag umibig ang isang ama. Yung pag-ibig ng ama, wala po itong limitasyon. Wala itong boundaries. Wala itong limit. Kahit ano pang nagawa ng kanyang anak, patuloy pa rin siyang mamahalin. Kahit sabihin pa natin, nabilanggo ang kanyang anak.
ituturing pa rin siyang anak dahil sa kanyang labis na pagmamahal. Pansamantali tayo po ay manalangin, dakil at mapagpalang Diyos. Salamat po sa mga ama ng tahanan. Iyo pong patuloy binabangon sa iglesia ito, Panginoon. Patuloy na yung ginagabayan, Panginoon, at ginagamit sa iyong kaharian. Panginoon, aking pong dalangin ay yung patuloy na gabay sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Manatili ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Patuloy yung pong ibuhos ito sa kanilang mga puso. Patuloy yung pong pagpalain ang kanilang pagkalinga sa kanilang mga anak at sa kanilang buong pamilya. Pagpalain mo po ang bawat ama ng tahanan, maging ang bawat magulang sa iglesia ito. Naway ang bawat isa ay maging tunay na modelo sa lahat ng mga tao, lalo na sa kanilang sariling pamilya. Minsan pa, Panginoon, hiningi ko po ang pagpahid ng iyong banalangis. Pangunahan niyo po kami sa pag-aaral sa umagang ito. Itong aking panalangin in Jesus' mighty name. Amen. The incomparable love of a true Father. Meron pong 4 na klaseng anak na binabanggit ang Biblia dito sa banal na kasulatan. 4 kinds of son. Itong 4 na klaseng anak na ito na aking babanggitin. Okay? Dito lang sa mga anak na ito, iba-ibang klaseng mga anak. Kung iyo pong papansinin, habang ito'y aking ipapangaral sa inyo, dito maunawaan kung gaano kakaiba yung pag-ibig ng isang tunay na ama sa kanyang mga anak. Ano po ba itong 4 na klaseng anak na tinutukoy ng Biblia? Meron po yan sa loob ng iglesia. Ganon din sa isang pamilya. Merong 4 na klaseng anak sa isang pamilya. Merong 4 na klaseng anak sa loob ng isang iglesia. Pero ganun pa man, lahat yan ay minahal ng Diyos Ama, maging ang isang totoong ama ng isang tahanan. So, ano po itong 4 na klaseng anak na ito? Na minahal ng ating Diyos Ama at dapat mahalin ang isang ama para siya matawag na isang totoong ama. Handa na ba kayo, mga kapatid? Number 1 is the prodigal son. Sino po ba may prodigal son dito? Kasama na dito yung prodigal daughter, siyempre. Amen? Bawat pamilya, tandaan nyo, merong gano'n. Maaring hindi sila ganun ka yung tinatawag lang yung malala ang pagka-prodigal. Meron naman yung light lang ang pagka-prodigal. Pero meron yan. Kung meron binanggit ang Biblia patungkol sa prodigal son o alibughang anak, meron din yan sa bawat tahanan. Hindi pare-pareho yung mga anak. Pero ganun pa man, dahil ang turo ng Biblia, dapat nating mahalin yung ating mga anak, ano man ang kanilang kalagayan o estado sa kanilang pag-uugali, dapat mahalin natin sila tulad ng ama. Para masabing ikaw ay totoong ama. Amen? A true father loves his prodigal son. Amen? Dito mo may papakita na talagang kakaibang yung pagmamahal. Dito mo may papaunawa na ikaw ay totoong ama. Kapag kaya mong mahalin ang iyong prodigal son.
Sino-sino itong mga prodigal son na ito? Alam natin yan sa Luke chapter 15, verse 11 to 13. A prodigal son goes away from his father and his father's house. Yan ang prodigal son. Ito yung mga batang mahilig maglayas. Ito yung mga batang mahilig umiskapo. Ito yung mga batang mahilig gumala. Ayaw nang umuwi sa bahay. Yan ang mga prodigal son. Ito yung mga balog, sabi na. Tama ba yun? Mga balog na mga galang mga anak. Amen? Kung sakaling meron kang anak na ganito, mahilig maglayas, mahilig umiskapo, mahilig lumayas, kaya mo pa ba rin silang mahalin? Meron po tayong pagbabasihan sa Bible. Yung parable of the prodigal son na tinuro ng ating Panginoon. Pinakita din ng ating Panginoon ang isang huwarang ama na dapat nating tularan. Na bagamat ng kanyang anak ay mahilig maglayas, magpakalayo-layo. Itong prodigal son na ito yung anak na nilulustay halos lahat ng pinagpaguran ng kanyang ama. Ito yung mga anak na mahilig halos sa kanila yung liig ng kanilang magulang para ibigay sa kanila yung lahat ng kanilang pera. May mga anak na ganun. Diba sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung aking mana. Para ko'y magpakalayo-layo at magpakaligaya. May mga batang ganun, gusto lang nilang magpakaligaya. Ayaw nilang manatili sa poder ng kanilang mga magulang kasi ang piling nila sa kanilang mga magulang ay pinaglumaan ng panahon, outmoded, wala na sa uso, boring kausap, kaya gusto lang lumayo. Ang problema pa sa kanila, gusto nga nilang lumayas, gusto pa lang kunin ng lahat ng kayamanan mo. Itong ginawa ng prodigal son. Siya'y nagpakalayo-layo. Siya ay lumaya sa kanilang tahanan ng mga magulang. Iniwan ng kanyang tatay. Pagdating sa malayong lugar, ilustay niya yung lahat ng kanyang salapi. Nagpakasama ng lubusan. At alam natin ang nangyari. Di po ba? Ayon sa kwento. Nang maubos na yung lahat ng kanyang pera, wala na siyang makain, siyempre. Wala din siyang mapasukan na trabaho. Ang napasukan niya, yun, mag-alaga na lang ng baboy. At doon lang naimasmasan ang prodigal son na ito, na maalala ang kanyang magulang. May mga ganyang anak. Saka lang naimasmasan na balikan ang kanilang mga magulang kapag sila ay naghihirap na. Mga magulang, kung sakaling meron ka mang anak na mahilig maglayas, na ayaw na makita ang pagmumukha natin, huwag mo namang ipanalangin na sila maghirap. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, kapag dumating yung paghihirap sa kanila, ako sila may masmasan. Pag dumating na yung sumpa sa kanilang mga buhay para sila'y gisingin ng Diyos, na balikan ang kanilang pinanggalingan, doon na sila mababago ng lubusan. Ayan ang sabi ng Bible. Nang maubos na yung salapi, yung mana na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang, nung maubos na ito sa kanyang ginawang pagsasaya sa sanlibutan, doon na siya nagutom. Nasa malayong lugar, gutom na gutom. Samantalang sa bahay niya, sa bahay nila, maraming pagkain. Hindi siya nagkukulang, meron pa silang katulong. Sinong katulong nila doon? Yung tatay nila. Alam niyo ba kadalasan yung katulong ng mga anak? Yung kalang mga magulang mismo.
Habang kasama pa sila, hindi nila yon na napapansin. Hindi nila napapansin. Pero kapag nasa malayong lugar na sila, nagtrabaho na sila, lalong-lala kapag sila'y dumaraan na ng gutom at hirap, doon na maalala, ang sarap pala ng buhay na nakapiling ang kalang ama, kalang mga magulang. Di ba? At mas lalo na kapag ng magulang mo, doon mo palang maalala. Okay? Doon mo palang maiisip yung napakagandang iniwan na halimbawa sa iyo ng ama. Maraming mga anak ngayon, tulog pa sila. Gising na yung magulang nila. Nagwawalis na, naglilinis na. Yung pinagkainan nila sa gabi na hindi pa nahugasan, uhugasan ng magulang. Di ba? Tulog pa sila, namalengke na si magulang. Tulog pa sila, nagluto na yung magulang. At ang pagluto na, papasok sa kwarto nila habang sila'y tulog na tulog, naghihilik. Mga anak, kakain na tayo! Ganun pa sila, di ba? Hindi man naisip yung kapaguran, yung sakripisyo yung ginagawa ng magulang. Araw-araw yun, ha? Hindi yung one sabat, araw-araw yun. Kaya masakit para sa mga magulang na hindi yun maunawaan ng kalang mga anak. Yung hindi lang mabigyan ng importansya ang ginagawa ng mga magulang. Tapos pag namatay na sila, doon mo palang maalala. Mahirap yun. Amen? Pagkasama mo siya, hindi mo napapansin. Pero kang tagalinis. Nilinisin ang kwarto mo. Minsan, dahil nagmamadali ka sa trabaho mo, siya pa magliligpit sa pinaghigaan mo, ayusin niya. Diba? Kapag wala kang shampoo, tatakbo yung magulang mo, bibili ng shampoo. Pati nga napkin mo, siya pa bibili. Diba? Siya pang mag-aahin sa'yo. Siya lagi nagpapaalala sa'yo. Laging nagpapaalala sa'yo. O, kumain ka na, anak. Minsan, ano tayo. Hindi natin napapansin yun. Minsan, galit pa tayo. Hindi natin naalala yung concern ng mga magulang. Ito, masaklap. Pag namatay na, saka pa lang nila naalala yun. Alam mo, pag doon mo pa lang naalala yun, huli ka na. Late na. Dapat habang malakas pa ang iyong magulang, doon mo ipadama ang iyong pagpapahalaga sa Kanya. Matagal mo na siyang ginawang katulong. Pag gustong kumuha naman ng katulong ang magulang, ayaw nyo naman, nagsiselos kayo. May mga ganon, nagsiselos sa katulong. Meron silang masamang kaisipan. Huwag daw kayong mahimasmasan kapag huli na ang lahat. Alalahanin ninyo yung pag-ibig na ginagawa ng inyong magulang. Araw-araw yan. Sabi ko sa aking mga anak, pag wala na ako, sigurado maalala ninyo, umagang-maaga, may nagwawalis dito. Amin na, si tatay yan. May nagwawalis. Maga-maga, may nangangalampag sa kusina. May nag-iwan na si Buwes, si tatay yan. Si nanay yan. Amen? So, pahalagan natin yung ating mga magulang habang malakas pa sila. Kaya nabanggit kong incomparable, walang kapantay, walang kapara, walang katulad ng pag-ibig ng isang ama. Kahit ikaw ay isang alibughang anak, isang anak na mahilig maglayas, lumayo, ayaw mong nakakausap ang iyong mga magulang, pinakita pa rin ang Bible. Nung magsisi, may masmasan ang alibughang anak nung siya'y bumalik sa kanilang tahanan at bumalik sa kanyang ama. Sinalubong pa rin siya ng kanyang ama.
Malayo pa lang siya, sinalubong siya ng kanyang ama. Narito ang aking anak. Na dating patay, ngunit nabuhay. Dating naligaw, ngunit natagpuan. Hali kayo. Sabi sa kayo mga kapitbahay, maghanda tayo. Maghanda tayo. Magdiwang tayo, magsaya tayo. Ganun ang totoong ama. Kahit yung kanyang anak ay nagpakalayo-layo, nakalimutan siya, hindi pinahalaga ng kanyang ginawang kapaguran, pagpaninilbihan sa kanilang mga anak. And kahit nakalimot yung kanyang anak, oras na siya magbalik loob sa kanyang ama, tatanggapin pa rin siya. May mga magulang, nakagawa lang ng konting mali yung kanilang anak. Pinalalayas na, hindi na tinatanggap. Kasi may mga magulang na perfectionist, mga tawag dito, mahilig mag-practice ng idealism, perfectionism. May mga ganun. Halimbawa, meron kang anak na tinuturuan mong umakyat sa puno. Halimbawa, nakakyat na siya doon sa unang sanga. Pagkatapos, sumabit sa isang sanga at parang mauhulog at sumisigaw, "Ama, tulungan mo ako, mauhulog ako." Anong gagawin mo na ikaw na kanyang ama? Tutulungan mo ba siya? Sasakloloan mo ba siya? O pababayaan ka, sasabihin, ikaw kasi, tigas ang ulo mo, tinuruan na kita eh. Hindi ka pa rin natututo eh. Meron bang mga magulang na gano'n? Sige, bago kita tulungan, ipakita muna sa akin yung report card mo. Kung mataas ang grado mo, tutulungan kita. Walang gano'n ang mga magulang. Kahit nagkamali yung kanyang mga anak, oras na magipit niya, doon kagad yan. Mabilis pa yung Superman yan. Yun ang totoong magulang. Hindi siya nagtatanim ng kamalian na gawa ng kanyang mga anak. Kasi nakaraan na yun. Ang mahalaga yung kasalukuyan. Kung paano may ayos ang kanilang buhay. Amen? Yan ang concern ng isang magulang sa kanyang mga anak. Kahit sabihin pa natin sila nagpapakalayo-layo, kahit sabihin pa natin sila ay umaalis sa bahay, amen? Darating ang araw, darating ang oras, dahil sa gusto mo, ama ka nila magulang ka nila, babalikan ka ng mga yan. Kung hindi mo man magawang pabalikin sila, ang Diyos ang gagawa ng paraan para sila'y pabalikin sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sino-sino pa yung mga anak na minamahal ng isang magulang maliban sa prodigal son? Itong tinatawag na elder son. Elder son, hindi ibig sabihin, elder, siya na yung pinakamatanda o panganay. Malalim ang ibig sabihin ito. Bagamat doon sa parable na tinuro ng ating Panginoon, siya yung panganay, yung alibughang anak, yun ang bunso. Malalim at malawak ang ibig sabihin nito. Sino-sino itong mga elder son na ito na minahal din ang isang magulang kagaya ng alibughang anak? Ito yung mga anak na hindi naglalayas. Ito yung mga anak na laging nasa loob ng tahanan. Hindi iniiwan ng kanilang mga magulang. Matapat ito. At meron kang anak na ganyan. Meron kang mga anak na magiging matapat. Hindi ka iiwanan niya. Ano man ang mangyari, nandiyan yan sa bahay. Nandiyan yan sa tabi mo. An elder son stays at home with his father. Ito yung mga anak na hindi rin gumagawa ng mga malaking kasalanan. They never commits any major sins. Magkakaroon ka ng anak na ganun. Hindi mo sila magiging problema. Matapat sila, hindi sila mahilig sa basagulo, and malinis sa kalang pamumuhay, at hindi mahilig sumuway sa utos at kalooban ng kalang mga magulang.
Hindi rin sila katulad ng alibugang anak na mahilig mag-pressure sa kalang mga magulang at kung ano-anong hingi sa kalang mga magulang. Yung makasama lang yung kalang magulang, masaya na sila. Kasamang tumutulong sa bukid, kasamang tumutulong anumang trabaho sa loob ng tahanan. Yan ang elder son. Kaya lang ang problema, minsan ng mga elder son, meron silang pagka-self-righteous at pagiging judgmental. Amen? Mababa ang tingin nila doon sa mga alibughang anak. Yung mga kapatid nilang lumalayo, yung mga kapatid nilang nagkakasala at nadadapa, mababa ang tingin nila. Inuhusgahan sila kagad. Ikinukumparan lang kalang mga sarili. Yan ang mga elder son. Kaya nung bumalik yung alibughang anak, bumalik sa kanyang magulang, sa kanyang ama, nagsisi at nagpakumbaba, kahit tinanggap siya ng kanyang ama, nireject siya ng elder son. Kaya nakakatakot daw kapag may nagbabalikan mga libugang anak, nagbabalikan ng mga prodigal son. Nakakatakot daw kapag patay na yung magulang at ang natira yung elder son. Sobrado papatayin yung kanyang kapatid. Amen? Reklamo yung sa kanyang mga magulang. Mabuti pa yung anak mong yan, pinaghanda mo, pinagpatay mo siya ng kambing, ng baka. Pinaghanda mo siyang katakot-takot, samantalang ko, ang tagal na kitang kasama. May isang malit na kambing, hindi mo ko pinaghanda. Pero sabi ng kanyang ama, matagal mo na akong kasama, anak, sabi niya. Thou art ever with me, and all that I have is yours. Kaya lahat ng akin ay sa'yo rin. Mahal kita. So makikita natin dito kung bakit masasabi natin siya'y totoong ama. Walang kapantay yung kanyang walang kapantay yung kanyang pag-ibig. Dahil hindi lang yung alibughang anak ang kaya niyang mahalin, pati yung elder son. Hindi lang yung prodigal son, pati elder son. Pareho silang mahal. Yan ang totoong magulang. Walang favoritism. Amen? Kahit basagulero kanyang anak, meron lalabas talagang, kahit sa aming magkakapatid, meron kami basagulerong anak, ay kapatid meron Pero minahal kaming lahat ng aming magulang, ng aming ama. Pantay-pantay yung kanyang pag-ibig sa kanila. Hallelujah. So nakadalawa na tayo. Ang binanggit ko sa inyo kanina, 4 na klaseng anak. Okay? Kaya ko lang sinasabi sa inyo ito para malaman natin kung yung ating pagiging ama o pagiging magulang ay tunay. Ang tunay na magulang, ang tunay na ama, kahit alibugha yung kanyang anak, kahit pasaway yan, mahal pa rin niya yan. Kahit prodigal yan, kahit may pagka-judgmental yung kanyang anak, may mga ganon, may mga religyoso yan, may mga kanyan. Minsan sila pang maninita sa'yo. Sisitahin ka ng yung mismong anak. Dahil sa kalang pagiging self-righteous, mahalin mo pa rin. Ano yung pangatlong anak? Madali lang naman tanda nito. Natapos na tayo, 10 minuto na lang. Yung pangatlo, ito tinatawag na beloved son. Natatagpuan natin yan dito sa Matthew 17, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sinong tinutukoy niya? Ang Panginoong Yesus.
matapos siyang mabautismuhan sa ilog ng Jordan, okay, hindi pa siya nakapagsisimula sa kanyang pagmiministeryo, sa kanyang public ministry, minahal na siya ng kanyang ama. In short, wala pang napapatunayan ang Panginoong Yesus dito. Hindi pa siya gumagawa ng himala. Hindi pa nga siya nakapangaral ni isang pangangaral. Not a single message. Wala pang na-preach dito ang Panginoong Yesus. Hindi pa siya nakapagturo. Hindi pa siya nakapagpagaling sa mga may sakit. Kagaya ng mga bulag, mga lumpo. Sinabi na yun ng kanyang amang nasa langit. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yan mo makikita ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Eh? Bagong silang ka pa lang, madadama mo na yung pag-ibig ng isang totoong magulang. Pero kasi mga magulang, mamahalin lang yung kalang mga anak kapag nakikita nilang ito'y meron ng malaking pakinabang. Kapag may napatunayan na, kapag nakagraduate na, kapag nagbago na, kapag may trabaho na, kapag may negosyo na, kapag marami pera, kapag naging professional na, dito pinakita sa atin ng Bible. Hindi pa nagsisimula sa public ministry ang ating Panginoong Yesus. Lumabas na. Amen? Namutawi na sa bibig ng ating Diyos Ama sa langit. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Naway lahat tayo ganun. Amen? Napatuloy pa rin nating mahalin yung ating mga anak kahit wala pa silang napapatunayan. Iba kasi hindi pantay-pantay. Kung hindi natapos sa pag-aaral ito, hindi, mas mahal ko ito kasi ito. Nagtsaga ito. Nagsakripisyo ito, nakatapos ito. Ito, degree holder ito. Ito, professional ito. Ang totoong magulang, kay professional ka, hindi ka professional, may trabaho ka o wala, dahil anak ka niya, mahal ka pa rin niya. Natutuwa pa rin siya sa'yo. Kaya pa natin gawin yun, mga magulang. Amen? This is my beloved Son. Amen. Hindi pa nakakagawa ng himala dito ang ating Panginoon. Hindi pa siya nakagawa ng alak dito mula sa tubig. Kumbaga, wala pang napapatunayan, pero minahal na siya ng ating Panginoon. So, dapat ganun tayo sa ating mga anak, kapatid. Tignan mo yung mga magulang. Okay? Pagsilang na pagsilang ng kalang anak, tuwan-tuwa na sila. Sila pa nga bumimbil ng gatas at diaper. Okay? Pinapagod nga yung kalang mga magulang eh. Diba? Pero, pinapakita na kada ng pagmamahal at pagkalinga. Na dapat maunawaan natin ang pag-ibig na ibinubuhos ng iyong mga magulang sa inyo. Mula nung kayo isilang, todo bantay ang iyong mga magulang. Mula nung kayo lumuwal sa sinapupunan ng iyong mahal na ina, nandun na sila nakabantay. Doon sa nursery, ang ganda, no? Kahit bakit ang anak, maganda sa kanya. Ang ganda ng anak ko. sabi ng nanonood, maganda raw siya. Ganun ang totoong magulang eh. Pinagbabalaki yung kanyang anak. Amen? Dapat pagbabalaki natin yung ating anak. May pinag-aralaman o wala. At ang pinakahuli, dito tayo magtatapos. Dito mo palang mapapatunayan ng yung pag-ibig sa iyong mga anak ay totoo. Number 1, yung pag-ibig niya sa prodigal son. Pangalawa, yung pag-ibig niya sa elder son. Pangatlo, doon sa beloved son, yung wala pang karanasan at napapatunayan. At pangatlo, itong matindi. Kaya nasabi kong incomparable love doon sa mga stubborn son o rebellious son. Sana, huwag kayong magkaroon ng anak na rebelde.
o matigas ang ulo. Pero ang tanong, meron bang ganon? Meron. Kahit sa church, meron ganon. Hindi naman sila umaalis. Hindi kaya pinaintulot ng Diyos yan para hubugin ang iyong pag-ibig bilang isang ama at bilang pastor? Kapag nakapasa ka dyan, pasado ka na sa paningin ng Diyos. Kung kaya mo lang mahalin, yung mga elder son, prodigal son, at saka beloved son, hindi paganap ang iyong pag-ibig. Dapat madagdagan pa yan ng isang rebellious son. Parang masakit, no? Meron tayong mababasang halimbawa sa Bible. Si David, nagkaroon siyang anak na rebelde, si Absalom. Noong nagalsa yung kanyang anak laban sa kanya, ang sabi niya, ang bilin niya sa kanyang mga kawal, sa mga sundalo, huwag yung galawin yung aking anak. Spare my son! Mahal ko siya! Ganun ang totoong ama. Kahit gano'ng ka-rebelde anak mo, kung talagang totoo kang ama, hindi mo yan itatakwil. Kaya mahirap pang maging ama eh. Kahit kakalabanin ka na, kahit gusto ka ng palakulin sa likod, may mga ganun. Kaya siguro yung iba, ayaw nilang magkaroon ng pamilya, natatakot sila. Natatakot silang magmahal. Amen. At doon mo lang mapapatunayan ang iyong pagmamahal ay tunay. Kahit kinakalaban ka, kahit ino-oppose ka, kahit matigas ang alang ulo, patuloy mo pa rin mamahalin. So, these are the stubborn sons, rebellious sons. Rebellious sons are resistant to instructions. They are opposed to every instruction from their father. Hindi nila gusto yung pamamaraan ng kanilang mga magulang. Hindi nila gusto yung mensahe ng kanilang mga magulang. Yung payo at tagubilin ng kanilang mga magulang. Iba yung kanilang pamamaraan. Amen? The stubborn and rebellious sons are angry at corrections and need to be corrected for being angry at the correction. Ganun ang mga rebelde. Pero dapat mahalin pa rin sila. Pinatunayan niya ng ating Diyos Ama. Mula pa sa lubang tipan, patuloy siya nagpapadala ng mga propeta upang bigyan ng babala ang bayang Israel, isang stubborn nation. Pero nung ginawa sa pinapadalang propeta ng ating Diyos Ama, pinagpapapatay ang mga propetang pinapadala niya. Hanggang ang kauli-huli ang sariling bugtong niyang anak ang kanyang pinadala, pinatay pa rin. Minahal pa rin. Amen? Minahal pa rin sila ng Diyos. Kaya dito natin mababasa yung pag-ibig ng Diyos sa Romans 5:8. But God demonstrated His love towards us while we were yet rebels, while we were yet sinners, while we were yet stubborn. Christ died for us. Amen? Ibinigay pa rin ang kanyang buhay. Kahit tayo'y makasalanan pa, kahit tayo'y nagrebelde pa. So dito po nakukumpleto yung ating pag-ibig sa ating mga anak. Amen? Dapat hindi lang yung mga alibuhang anak, yung mga nagsisising anak ang kaya nating mahalin. Kahit hindi pa nagsisisi. Amen? Patuloy pa rin natin silang mahalin. Hallelujah. Mabigat na naturo ito, kapatid. Pero yun talaga. Para ang pag-ibig mo ay maging katulad ng pag-ibig ng ating Diyos na Ama, na dapat nating pamarisan, dapat hindi lang yung prodigal son ang kaya mong mahalin. Dapat hindi lang yung elder son. Dapat hindi lang yung beloved son, kundi pati yung rebellious son. Andyan yan. Amen? Nandyan yan sa church, ganun din sa iyong pamilya. Okay? At ako'y naniniwala, kapag pumasa ka sa mga bagay na yan, diyan ka i-reward ng Diyos. Amen? Alam natin na nangyari kay David.
Matapos siyang mahalin yung kanyang mga anak sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ang rebelde, lalong pinatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Tumagal ang kanyang paghahari. Amen? At pinagpala siya ng labis ng ating Panginoon. Kaya kapatid, tularan natin ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Naway tayo po lahat ay magkaroon ng ganitong klaseng pag-ibig na walang kapantay, walang kapara. Happy Father's Day po lahat. At naway madama ng ating mga anak yung ating pag-ibig sa kanila. At ipag yung ating mga ulo, dakila't mapagpalang Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na iyong ipinarinig sa amin. Salamat, dakilang Diyos, inyong ipinaunawa sa amin ng tamang pag-ibig na dapat po naming ipakita sa aming mga anak. Anuman ang kalang estado at kalagayan sa buhay, Panginoon. Gaya ng mga napag-aralan naming kasing mga anak. Panginoon, turuan mo po kami magmahal kagaya ng iyong pagmamahal sa amin. Ibuhos po ang Espiritu Santo sa aming pong mga puso upang lalo naming matutunan mahalin ang aming pong mga anak, maging sa loob ng iglesia ito. Selyuhan mo po ang mga salitang ito, mga tagubiling ito sa aming mga puso, at patuloy pong pagpalain ang bawat magulang sa iglesia ito sa pagpapalaki ng kalang mga anak. Aking pong dalangin ang bawat magulang sa lahat ng kalang problema, kinakaharap, mga struggle sa kalang mga anak sa mga oras na ito. Aking dalangin, Panginoon, hindi nila magawa, kayo po ang gumawa ng paraan para yung kalang mga anak ay maimasmasan, magising sa katotohanan, matutong magsisi at magbalik loob sa kalang mga magulang, higit sa lahat, sa iyong panan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito kami po'y umaasa na hindi mo po pababayaan ang aming pong mga anak, ang aming pamilya. Patuloy mo kaming tulungan bilang mga magulang sa pagpapalaki sa aming mga anak. Salamat po sa biyayang ito. Muli, aming pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa iyo, kapasalamatan, kalulatian sa iyo lamang. Itong aming panalangin. In Jesus' name, all of God's people said, Amen! Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. God bless you po. Hanggang sa muli. Hasta la vista. God bless you.